Okay guys, ito ang aking panibagong reaction ngayon. Nagbabalik ako ngayon dito, mga kababayan natin. Ito, Pinoy Survivor. Panoorin natin ito. Ay talagang patindi-patindi ito, mga kababayan natin. Dito tungkol sa KOGC kay Turi, yung Turi Diwata, no? Nga kinubkob ang KOGC dyan sa Davao City. Panoorin natin ito. Ang kanyang reaction. Pinoy Survivors, hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe. Maraming salamat mga guys. Ito na, panoorin natin Pinoy Survivor. Huwag natin patagalin. Lagi natin subaybayan ang kanyang mga vlogs ay talagang dito natin matutunan, dito natin mapanood sa kanyang mga video. Pinoy Survivor, mga expose ay talagang matindi, painit, walang katakautan, walang inuurungan. Dito lang kay Pinoy Survivor, suportahan natin ang kanyang channel at huwag niyo naman kalimutan ang aking YouTube channel. Maraming salamat. Ito na, panoorin natin. Sa ginagawa ng PNP sa KOJC, kung 6 na araw na rin walang patay yung TV, andar na andar hanggang sa makatulog. Pagkagising mo, ayun na naman, makikita mo naman si Boss Dada o kaya si Coach Oli o kaya yung sila Admar, sila MJ. Ay, nako. Sino isa yung babae? Si Tina. Ano? Si Ana. Ano ba yun? Si Ana. Ina ba yun? Ina. Oh. At saka sila Doc Badoy minsan. O si Jay, no? Sonsa. So, talagang palit-palit sila ng anchor eh. Ngayon si Sas eh. Tsaka si Marlica. Kaya nga, alam nyo, kahit ano man yung ganon-ganon, kahit ano mapagsabihan, hindi ma rin matapos yan. Kasi dinagdagan pa ng polis eh. Defiant yung polis. Kaya dapat talaga i-abolish. Because you have an organization who is supposed to maintain peace and order, and then implement the law. And here you are. Alam nyo guys, itong ginagawa ni Tory dyan sa Davao, damay-damay na ang lahat ng kapulisan. Sa kakahiyaan itong ginagawa ni Tory nga palpak naman sa kanyang gawain doon. Pero mo, katedral, huhukayin. Di ba? Ang hinahanap nila isang tao lang. Tapos, madadamay pa ang mga inosenteng mga membro. At yung mga kapulisan, yung dinala ni Tory dyan, nadadamay sa kahiyaan nito ni Tory. Tama ang sinasabi ni Pinoy Survivor. Dapat abolisin ang PNP. Palitan ng bagong agency. Kasi nandiyan na yan nandiyan na yung sakit sa PNP kapag hindi yan tanggalin. Kasi kung iba ang administrasyon, mabago. Tapos kapag ibang administrasyon, magpagamit na naman. Dapat talaga tanggalin yan. Dapat isa na lang, sundalo. Di ba? Tama yung suggestion ni Pinoy Survivor nga i-abolish ang kapulisan. We have an organization being paid by taxpayers' money. Kayo, mga PNP, makinig kayo. You are paid taxpayers' money. Putang ina, tapos ganun yung ginagawa ninyo. You are violating the law, not listening to the court order. Tapos dinagdagan nyo pa. Tinutuloy nyo pa yung paghuhukay doon. Ngayon, ginto na yung hinahanap ninyo. Hindi na si Nag-hukay na kayo, may metal detector kayo. Yung heartbeat na pinapakinggan ninyo, heartbeat ng butike o heartbeat ng daga, kaya kung saan-saan meron dito, hukay doon, meron doon, hukay doon. Di ka pa nakikita yung, anyway. Kaya, if Torre, sa totoo lang ito si Torre, tinatawanan lang sa taong bayan. Ang kapal talaga ang mukha. Sabagay, hindi naman yata ito talaba ng hiya kasi maitim pa.
Makapal ang mukha. Pero mo, sa kanya kaya yan mangyayari yan. Di ba? Ang mga members hindi sarili nilang tirahan yan, hindi makatulog doon sa loob ng compound. Kagaguhan yan. Ginagawa ni Torre talaga. Is a senior officer now na by next year, class 93 na ang 92, 93. The younger ones would take the helm of leadership ng PNP. Malamang, ano na yan, PNPA na yan. Can you just imagine the danger of what this country is facing? Tayo, 119 million Filipinos. If yung kalidad ng officer na magiging chief PNP, ganyan kagaya ni Torre. At kung ang hulmahan na pinanggalingan niyan ay PNPA, question mark, wala akong masamang tinapay sa PNP, pero pwede ba pagbabatukan ninyo si Torre? Putang ina, nadadamay yung buong PNPA dahil sa kagaguhan ni Torre. Kampihan niyo si Torre, palat kayo, balasubas. Hindi totoo, real talk. Not kayo balasubas. At isikaw si Torre, hayop kang hinayupa ka. Ang tapang-tapang mo, kasi ang dami mong kasama. Saan ka nakakita, General, magsukbit ka ng baril, yung presidente ng Pilipinas nilaglag sabi wala daw baril na isa. Ikaw nga, merong baril ikaw lagi nakukunan, may baril ka. Tapos may 45 ka pa, meron ka pang sidearm. Ikot-ikot ka, para mong war zone yung pupuntahan mo, headquarters ng KOJC, Diyos mio, napakawalang yan ninyo. Anyway, napag-usapan namin ng yung sa dinner kahapon, Kasi tinatanong ko, yung mga kanya-kanya, napag-usapan namin yung, grabe yung ginagawa. Yan yung usapan namin. Grabe yung ginagawa. O, kita nyo, families here in the Highlands, na pag-uusapan, nakikita sa TV, nakikita sa cellphone. Kasi pagka may cellphone, automatic may SOCMED. Mabilis. Mga nakakawalang niya kayo talaga So, mga kababayan, nasaan na yung mga taga Mindanao? Nasaan na yung mga taga Mindanao? Nasaan na yung mga taga Davao? 3 million, sabi ko sa last vlog. 3.8 million sa Davao, and then mga 26 million all over population of the whole of Mindanao. Now, okay na rin, hindi kayo pumunta. Okay na rin, hindi kayo pumunta kasi hinarang din naman sa checkpoint. Okay? And it shows you still respect authority. No. Ngayon, PNP, huwag niyong paabutin yan sa punto na wala nang respeto sa inyo ang tao. Huwag niyong paabutin yan sa punto na ang mismong tao ay idedeklara na outlaw kayo. And anyone wearing a police uniform, yung kulay blue o yung camouflage ng police, will be hunted down. Pwede kayong umabot sa ganon. Kaya kayong mga matitinong police, pagsabihan nyo yung mga kasama nyo at huliin ninyo yung mga kasama ninyo na tarantado. Hindi yung the other way around. Kayong mababait, tumahimik kayo, tapos nun ang umiiral ay mga tarantado. Bakit? Takot kayong magkaroon, matanggal sa trabaho. Di pera-pera lang kayo. Di dapat talaga i-abolish kayo kasi ang peg ninyo, pera-pera. Tama. Puta yan. Pinag-uusapan na yung mga kababayan ninyo to serve and protect. Tapos nun, ang inaalala ninyo, matanggal kayo sa serbisyo, matanggal kayo sa trabaho, may pamilya kasi kayo, puta mga napakaramon ninyo, napakawalang yan. Di bali mawala kayo ng trabaho, ginawa niyo yung tama. Wala kayong prinsipyo sa buhay. Hanip kayo. Kaya talagang dapat sa akin, i-abolish kayo. Yun yung sa akin, i-abolish ang PNP. And then, bumuo na lang tayo ng panibagong PNP, Madam President. Panibagong PNP. Kung gusto mo, tutulong ako sa inyo. Ako mag-training ng mga yan Sige, para talagang disiplinado. Disiplinado? Mamaya, para itatouch on kayo. So, napag-usapan namin sa pamilya. Mami, ano tingin mo doon sa mga PNP?
Yan tanong kita, Mami. Abolis. Para iparinig mo yung sagot mo. Ano yung 87 years old? Ayun nga guys, no, ang panawagan ni Pinoy Survivor sa mga kapolisan ay kailangan i-abolish, tapos papalitan ng panibagong PNP